Hey guys! Welcome to my channel. Nung wala pa akong aso, hindi ko magets yung mga nakikita ko sa labas na naka-stroller pa yung aso. Pero nung nagkaroon na ako, naintindihan ko naman, lalo na nung naging dalawa sila, na ang hirap lumabas ng bahay, lalo na kung dalawa. So yung isa, dala-dala mong ganyan, karga-karga mo. Yung isa naman, naka-dog carrier, naka-dito sa kabila mo. So kailangan mong hawakan ng dalawang kamay. So na-realize ko, helpful pala talaga yung may dog stroller. Kaya naman ito, napag-desisyonan ko ng bumili. So ito, nabili ko lang to sa Shopee ng 3,200 pesos. Sobrang mura. Kasi bago ako bumili sa Shopee, nag-canvas muna ako. So tumingin ako sa Divisoria, wala akong nakita. Tapos sa mga pet shop naman, ang mamahal. Yung mga nakita ko, merong 5,000 yung pinakamura. Tapos pinakasimple lang yon. Yung mga magaganda naman, nasa 11,000 pesos. Sobrang mahal, di ba? Parang pang totoong baby na yon. Wala naman siyang damage, hindi naman siya defective. Yun nga lang ang napansin ko, medyo parang manipis yung bakal, yung frame niya. So kung medyo makulit yung mga aso, or wag nilang dantayan para hindi madaling masira. So bago ko pa i-discuss itong stroller, i-unbox ko lang muna. So ito na yung in-order kong stroller para sa mga aso sa Shopee. Malalaglag ka na kapag binuksan ko to. Ay, so hindi ko pala siya naka-assemble. Iwahiwalay pa. So una, ito yung lalagyan ng baso. So isang buong set na to, ito na yung mismong stroller. Tapos nakahiwalay pa yung mga gulong, iba't ibang parts. So yung gulong niya ay, bakit parang kulang ng gulong, Fluff? Nalaglag ka. Baka nandiyan pa yung gulong. Kaya. Yan. Ito nalaglag dyan. Meron nga picture, kaya lang yung mga text. Chinese din, eh, hindi naman ako Chinese, di ako marunong magbasa. So kapag tinayo siya, ayan, so dito siguro sa ilalim, ilalagay yung gulong. So itong gulong sa harap. Ang bakal, meron siyang maliit na pin lang. So tatanggalin muna. Tapos, itong gulong na kasama, ganito lang pala talaga siya, manipis lang. So, nasa loob itong may mga lines. Tapos, kailangan nakapantay lang dito. Pag naipasok na, ibabalik tong pin. Bali, ito yung parang lock niya. Medyo maliit lang, hindi masyadong secure. Lalagay naman to ngayong cover. Susubukan ko ng itayo kung tama. Ayan. So, tama naman pala yung pagkakakabit ko. Kaya lang parang hindi lang masyadong gumugulong ng maayos. Kaya pala ayaw gumulong kasi ito yung lock niya. So, kailangang itaas. Ayan. Tapos, gugulong na ng maayos. Takip para dito sa front. Meron pa siyang mga screw. So, kailangan tanggalin para maikabit. Ayan. Ikabit na. Para sa inumin, hindi masyadong secure kasi isushoot mo lang to dito. Tapos, nakapatong lang siya. Eh, di ba pag makulit yung mga aso, minsan tatalon or sasampa sa'yo, baka malaglag. So, baka hindi ko din to gamitin. Ito namang cover, hindi pa nakakabit yung zipper. Ipapasok lang. Tapos, isasara na ang zipper. So, kung gusto mo lang nakasilip yung dogs, dito yung opening. Iaangat mo lang to, tapos papasok mo yan. Meron namang safety kasi meron itong tali na merong hook. So, meron silang leash na i-connect mo lang dito para kahit na magkulit sila or magsampa sila dito, hindi sila makakatalon. Tatry na ni Fluffy. Okay. Yan, tamang-tama. Tamang-tama yung size para sa kanilang dalawa ni Loki. Wala kasi si Loki ngayon dito sa bahay. So, meron pang space pag nahiga silang dalawa. Kapag nasa loob na ng stroller yung aso, si Fluffy tsaka si Loki, small breed lang ng Shih Tzu tsaka Shih Tzu Poodle. So, kasya silang dalawa. Pero kapag yung dog nyo medium size, kasya din naman kasi pag mag-isa lang, madami pa talagang space. Pag nakahiga, ito yung space ni Fluffy tapos si Loki sa likod. Saktong-sakto naman. Tapos, ang maganda, parehas may silipan. So, sa likod, tapos sa harap, so hindi sila matatakot. Yung mga aso kasi minsan kapag kino-confine sa mga bag or stroller, natatakot sila kasi baka iwan. So, kailangan nakikita nila yung amo nila para hindi sila natatakot. Kapag nakasarado yung mesh, meron siyang maliit dito na window. So, pwede nyong buksan. Ayan, para nakasilip sila. Fluffy, come here. Stay down. Hindi to nabubuksan. Pero itong malaki, meron siyang zipper. So, kung gusto nyong, bawa, abutin yung dog nyo from the back. Fluffy, come here. Ayan. So, pwede din silang sumilip dyan.
Meron siyang basket, though hindi lang masyadong protected. So, dapat yung mga ilalagay nyo hindi masyadong valuables. Pero maganda, halimbawa yung dog nyo, gusto niya lagi kasama yung toy. So, pwede nyong ilagay. Lengke kayo or namimili yung mga pinamili nyong gulay or groceries, pwede nyong ilagay. Para, di ba, wala na kayong hawak-hawak. Tutulak nyo na lang yung stroller. Yung mismong ilalim, maganda kasi meron siyang foam, so comfortable yung mga aso. Tapos yung ilalim niya, meron siyang kahoy, parang plywood, so supported. Kasi kapag wala yung kahoy, lulubog, so hindi sila comfortable. So maganda kasi talagang flat siya, nakahiga sila or nakaupo. Pero meron siyang mga safety din. Ito, merong velcro para maikapit dito sa bakal para hindi gumagalaw-galaw. O dun sa velcro na naglalak in place sa bakal, meron ding belt na naikabit ko na. So ito, nakahag siya dun sa mismong frame para hindi gumagalaw-galaw. Kaya maganda kasi protektado talaga yung mga aso kahit na makulit. Meron ditong button pero hindi ko alam kung para saan. Magkabila, left and right, merong foam. So maganda kasi masarap i-grip, hindi siya yung masakit sa kamay or nakakangawit. Tapos ito, parang meron siyang hook. So hindi ko alam kung para sa bag ba yan or para sa tali nila. Ganyan. Pero parang unsafe naman kung iwan mo yung bag mo dyan. So siguro sa mga pagkain na lang nila yan or gamit ng aso. Accessible siya sa paa. So, halimbawa, naglalakad kayo, tapos kailangan mo mag-stop. Ito naman, kahit i-push mo lang siyang ganyan, so hindi na siya gugulong. So, ito na yung stroller nung nabuo ko. Ang ganda kasi ang light lang niya, tapos ang daling igulong. Kahit na ilagay niyo na yung aso nyo, tapos kahit dalawa pa yan, hindi mahihirapan kasi yung gulong very smooth. Pwedeng isarado nyo. Siguro kung indoor na aircon, pwedeng isarado kasi malamig naman yung hangin. Pero kung sa labas lang, kahit siguro ito na lang para may shade, madali lang siyang igulong. So, ipupush mo lang siyang ganyan. Tapos kung gusto mo namang ilock, abot naman ang paa. So, ilalak mo lang yung dalawa. Tapos yan, hindi nagugulong. So, very safe talaga. Yung kulay na napili ko, kulay purple. Kasi nung una, gusto ko sana kulay itim para hindi high maintenance. Tapos kahit na hindi nalaban, hindi halata yung dumi. Kaya lang, si Fluffy kasi kulay itim. So, kapag itim yung stroller niya, tapos nasa loob siya, baka magmukha na lang siyang anino. Pink naman sana yung second option. Kaya lang yung pink kasi dumihin, diba? So, high maintenance. Tapos, kapag lalaki pa yung nagtutulak, baka medyo awkward. So, tamang-tama, purple at least, pwede sa girl na dog or sa male na dog, diba? So, kay Fluffy at saka kay Loki, tamang-tama. Malaki lang tignan, bulky, pero kapag buhatin mo siya, magaan lang talaga. So, kahit babae ka tapos mag-isa, kayang-kaya mo to. So, ito, nafo-fold siya, maganda. So, pwede mong dalhin. So, dito sa gilid, meron siyang dalawang lock. So, pag pinush up mo yon, pwede mo na ngayon siyang i-fold. So, ito tamang-tama kung nagta-travel ka, may car ka, pwede mong ilagay sa trunk. Kung wala naman sa Grab, pwede mo din itong ilagay sa likod. Ang maganda dito, sobrang gaan. Kahit ako, petit lang ako, isang kamay, kayang-kaya ko talaga. So, pag nilabas mo na ngayon ng trunk, ang maganda dito, madali ding ibalik. Kapag may aso, diba, hassle. So, ito ang maganda. Wala ka nang kailangang madaming gawin. Ipupush mo lang tong handle pataas para mag-lock. Tapos, ayan, pwede mo na ulit gamitin. So, ang maganda pa, dahil meron basket sa ilalim, so dito nyo pwedeng ilagay yung mga gamit ng aso. Katulad ko, ang nilagay ko ngayon, yung water, tapos yung leash, yung toy, tapos may dalang tissue. So, diba, very convenient. So, ito na yung security kapag nasa labas kayo, ikabit lang yung leash ng aso, tapos i-connect lang dito sa chain para kahit na sumampas sila dito, hindi sila makakatalon agad. Sobrang convenient talaga pag may ganito. Dati hirap na hirap ako. Ngayon, tutulak mo lang. Sobrang dali na. Itong stroller, convenient lang to pag sa mall or aalis kayo. Pero pag yung daily, yung everyday, mas maganda naglalakad pa din yung mga aso para sa health nila. Dati, hindi ko talaga magets yung mga naka-stroller pa yung aso. Lalo na nung wala pa akong aso, iniisip ko na grabe, ginagawa pang baby yung aso. Pero hindi pala yun gano'n. Hindi pala dahil binibaby mo masyado yung aso. Kundi para na din sa comfort ng dog owner. Kasi sobrang hirap talaga na magbitbit. Yung mga aso kasi kahit maliit, akala natin magaan. Pero hindi, mabigat sila. Lalo na kung matagal mong bubuhatin. Kaya sobrang comfortable para sa dog na din, tsaka para sa owner, at tsaka para na din sa ibang tao. Kasi meron
merong mga ibang tao na kahit cute yung aso, takot sila. So, at least kapag nasa mall, di ba, hindi ka naman makaka-scare ng mga ibang mall goers dahil sa dog mo. So, at least, ayan, safe sila dyan. Yung iba baka isipin pa na baby, so at least hindi matatakot, di ba? So, yan ang aking experience ito sa dog stroller. Okay naman siya, sobrang convenient. So, hindi ko na kailangan magbitbit. Ang maganda pa dyan, di ba? Pupush mo lang siyang ganyan, tapos yung gulong naman niya, madali lang gumulong. So yan, sana na-enjoy nyo ang aking review ng pet stroller. Kung meron kayong request ng mga videos na gusto nyong gawin about dogs, comment lang kayo. Tapos kung first time nyo lang kaming napanood sa video na to, don't forget to subscribe for more dog videos, mga tips, tipid tips. Tapos kung nasa Instagram and Facebook ka, follow mo na din ako, search mo lang at Real Asian Beauty. So see you next time, bye-bye!